Sige po, pwede po ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah! Praise you, Jesus! Hallelujah! 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 Sige po, maaari na po tayong tumayo at bago po tayo magpasimula sa ating gawain, inaanyayahan po muna si Pastora Mimi para po tayo po yung mag-opening prayer. Panginoon. Itinataas sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat sa buhay, Panginoon, sa kalakasan. Kaya kami, Panginoon, ay narito muli. Lumalapit sa inyo, Panginoon, sa inyong presensya, sa inyong trono ng habag at awa, Panginoon. Lumalapit na may pagpapakumbaba, Panginoon. Sinusuko namin ang aming mga nasabi, Panginoon, naisip, nagawang pagkakasala, Panginoon. Hallelujah, na hindi nakalugod sa iyo. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay tunay na nangako na kung aming ipapahayag ang aming mga kasalanan, ikaw, Panginoon, ay banal, Panginoon, upang ito'y patawarin, Panginoon, at kami linisin sa aming mga karumihan, Panginoon. Yes, oh God, salamat, oh Diyos. We are not perfect, oh God, but we are forgiven. Salamat, Panginoon, sa kamatayan mo sa krus. Kaya kami ay nabigyan ng kapatawaran at nahugasan sa aming mga kasalanan. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang gawain ito, ang lahat ng gagamitin mo, Panginoon, at ang lahat ng nakaupo dyan na makikinig ng iyong mensahe at makakasama naming magpupuri at sasamba sa iyo, Panginoon. At sinasaway namin ang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan. Every distraction, Panginoon. Every disturbance, Panginoon, na gagawin ng kaaway, sinasaway namin sa pangalan ni Jesus. Walang makakapanaig sa mga anak ng Diyos na tunay na nagpupuri at nagbibigay ng buhay sa Panginoon. At Panginoon, muli ikaw ay inaanyayahan namin ang iyong banal na Espiritu na kumilos sa aming kalagitnaan sa bawat isa, Panginoon. Ikaw magpakahayag, ikaw ang hihipo sa bawat isa at kami hindi uwi ng basyo, Panginoon, kundi may kagalakan, may kalakasan. Patuloy na magpupuri, Panginoon, sa iyo. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat dahil alam namin binigyan mo na ng tagumpay ang gawain ito. At binabalik namin sa iyo ng maingat ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat, pagsamba. Sa tangi pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, patuloy natin na palakpakan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ayan. Tunay na nakagalak sa puso dahil andito tayo muli. Bibigay tayo ng papuri at pasalamat sa ating Diyos na buhay. Ayan. Nakaka-bless dahil kahit ilan lang tayo, patuloy tayong gumaganap sa panawagan ng ating Diyos. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay tayong magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Sabay-sabay nating awitan ng ating Diyos. Masdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hindi mo inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong ibinigay sa akin. Isa pa. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong ibinigay sa akin. Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin, nagkatulad mo. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah.
Jesus lang, tanging sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ngayong ibinigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Yes, Lord. Hallelujah. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Isa pa, salamat, salamat. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko ng purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumambang. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko ng purihin ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumambang. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko ng purihin ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumambang. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumambang. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumambang. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Yes, Lord. Hallelujah. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Isa pa, salamat, salamat. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you very much. Hallelujah. Tunay, Panginoon, na dulot mo ibuhay, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig, Panginoon, na walang hanggan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, sa anak mo, Panginoon. Hallelujah. Na binigay mo para sa amin, O God. Hallelujah. Upang kami maligtas, Panginoon. Hallelujah. Tunay, Panginoon. Hallelujah. Na ikaw lamang ang Diyos na tunay, Panginoon. Wala nang iba, O God. Hallelujah. Kaya, Panginoon, tanggapin mo, Panginoon, ang pagpupuri namin sa iyo. Tataas namin ang iyong pangalan, O God. Hallelujah, Jesus. Dulot mo ay buhay,
sinasabi. Ito ang tanging nais, nang ika'y makapili. Wala nang higit sa'yo, wala nang papatay sa'yo, O Jesus, Hari ng mga hari. Lahat ay luluhod sa'yo, lahat ng labi ay magsasabi, ikaw ang tunay na Diyos. Yes, Lord Jesus. Ikaw lamang ang Diyos, Panginoon, na tunay. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos. Kailangan ikaw, God. Dulot mo ay buhay, ligayahang walang kamatay. Sa akin ay alay, Yes, Lord. kaligtas ang tunay. Tingin mo ang awit, lagi kong sinasabi. Ito ang tanging nais, ang ika'y makapili. Wala nang higit sa'yo, wala nang papantay sa'yo, O Jesus, Hari ng mga hari. Lahat ay luluhod sa'yo, lahat ng labi ay magsasabi, ikaw ang tunay na Diyos. Wala nang higit sa'yo, wala nang papantay sa'yo, O Jesus, Hari ng mga hari. Lahat ay luluhod sa'yo, lahat ng labi ay magsasabi, ikaw ang tunay na Diyos. Wala nang higit sa'yo, wala nang papatay sa'yo, O Jesus, Hari ng mga hari. Lahat ay luluhod sa'yo, lahat ng labi ay magsasabi, ikaw ang tunay na Diyos. Wala nang higit sa'yo, wala nang papatay sa'yo, O Jesus, Hari ng mga hari. Lahat ay luluhod sa'yo, lahat ng labi ay magsasabi, ikaw ang tunay na Diyos. Wala nang higit sa'yo, wala nang papantay sa'yo, O Jesus, Hari ng mga hari. Lahat ay luluhod sa'yo, lahat ng labi ay magsasabi, ikaw ang tunay na Diyos. Wala nang higit sa'yo, wala nang papatay sa'yo, O Jesus, Hari
luluhod sa'yo. Lahat ng labi ay magsasabi, ikaw ang tunay na Diyos. Lahat ng labi ay magsasabi, ikaw ang tunay na Diyos. Lahat ng labi ay magsasabi, ikaw ang tunay na Diyos. Yes, Jesus. Tunay na walang hihigit sa iyo, Panginoon. Walang makakapantay, Panginoon, sa pag-ibig mo. Yes, sa kadakilaan mo sa amin, O Diyos. Hallelujah. Kahit sino ay walang makakapantay, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Sa walang hanggang pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Hindi nagbabago kailanman, Panginoon. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Lahat ay luluhod, Panginoon, sa iyong harapan, O God. Hallelujah. Lahat ng labi ay magsasabi, ikaw lamang ang tunay na Diyos, Panginoon. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Ay magsasabi, ikaw ang tunay. Lahat ng labi ay magpupuri, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos. Itataas ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sambay ka, O Diyos. Sambay. Sambay ka, O Diyos.
Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa pagsama mo sa amin, O God. Hallelujah. Salamat sa pag-ibig, Panginoon, na hindi nagbabago kailanman, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Yung pinaka-the best na palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay natin deklara, nagmumula sa ating mga puso na si Jesus ang aking Panginoon. Si Jesus ang aking Panginoon. Si Jesus ang aming Panginoong Diyos. Si Jesus ang aming Panginoon Diyos. To God be the glory. Hallelujah. Praise, amen, hallelujah. Sige nga po, bigyan nga po natin muli ng pinakamalakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah, praise you Jesus, hallelujah. Tunay nga po na napakasarap po na magpuri sa ating Panginoon, hallelujah. At ngayon naman po ay dadako na po tayo sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoon. Ayun, si Nanay Ruby na daw po agad. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Ate Ruby. Salamat po sa Panginoon. Lagi ako pa nagpapatotoo, laging dalawa. Ayun naman eh, kasi si Ate Ruby, mahaba na naman pa. Hindi, iiksian ko lang po. Iiksian ko lang ng konti. Ayan. Hindi po. Okay po, salamat po sa Panginoon. Talaga napakabuti po talaga ni Lord sa aking buhay. Patuloy po na may mga pagsubok man po tayong nararanasan. Mas nakikita natin yung kadakilaan ni Lord. Di po ba? Amen po ba doon? Amen. Talaga pong mabuti si Lord sa ang testify ko po ay tungkol sa aking kapatid at saka po ako. Amen. Ano kaya sa kapatid ko? Yung kapatid ko po na hindi po yun namatay. Ala, nandun na sa langit. Yung kapatid ko pong sumunod sa akin na may sakit sa puso. Nito po kasi nga mga 6 months, hindi na po siya nag-take ng gamot sa maintenance sa puso. Di po ba? Na-angiography siya, na-angiogram at na-angioplasty niya po sa JBL. Pinagaling na po siya ni Lord. Talagang yung pananampalataya niya ay talagang nadoon na sabi niya pinagaling na siya ni Lord. Sabi ko magtuloy-tuloy kayo umattend sa LFCI dahil nga po kung dito, pwede rin dito, sabi ko sa Alva, doon po sa kapatid ko. Ngayon po, hindi na po siya nagme-maintenance sa puso po, di po ba kailangan pag nawala po talaga ang maintenance sa puso, hindi natin alam. Kumbaga parang ang sakit sa puso ay tridor, sinasabi po natin na gano'n. In Jesus name, hindi tridor. Kasi ang bigay ng Diyos ay buhay. Amen. Ang kaaway ang may bigay ng sakit na yan. Ngayon po, nagtitinda ako ng suman kahapon. Hindi pa tapos nga ako magtinda, nasa kakalahati pa lang. Hindi pa kakaubos yung suman ko. Tumatawag nanay ko. Sabi ko, nanay, good morning. Video call kami habang nasa bike ako. Good morning, Nay. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ako nagtitinda ng suman. Kumusta? Sabi ko, naku po, iba na to, no? An kasi tawag sa akin. Yung kapatid mo si Voltron. Bakit ano nangyari? Namamanhid daw yung kamay. Yung kamay dito, tapos nahisikip yung dibdib. Sabi ko, in Jesus name, hindi yan, dinala po sa district. Sabi ko, hindi pa district yan, JBL yan, tsaka BMC. Pero hindi, pagpipray natin. Tapos na ako, tinda na ako ng suman. Umuwi ako sa amin, nauwi na raw po. Pray in Jesus name, nauwi na daw po sa bahay. Ayan po, nakita ko po na ayaw na padala sa JBL, ayaw daw po niya. Ayaw sa ospital na kapila. Sabi ko, hindi pwede, kailangan pa check up. Sige, kung ayaw mo talaga, pagpe-pray kita. Daw po, nung pinag-pray, hindi ko na po pinagmamalaki sarili ko. Sabi ko, mag-pray ka, ikaw ba yung nag-a-attend ka pa ng church? Oo. Nag-a-attend pa kami. Baka minsan lang, dapat every Sunday. Kung a-attend ka lang, dapat naglilingkod ka kay Lord. Hindi pwede a-attend ka lang, dapat naglilingkod kay Lord. Di a-attend lang. Yan ka ako, kailangan ka ako. Magpursige ka sa pananampalataya sa Lord. Magpe-pray kita, mag-pray tayo. Ayaw padala sa ospital. Hindi ka ako pwede, dapat padala ka rin sa ospital. Ayan niya. Nawala daw po yung pamanhid ng braso niya at magaling na raw po siya. Hindi, pero hindi pa check up ka pa rin. Iba pa rin yung si Lord ang unahin talaga natin, pero magpa-check up ka pa rin.
Ayun po, kaya nga po ngayon, papacheck up daw po siya bukas. Natatakot daw po kasi namamanhit, iba na yun eh. Pag namamanhit po yung kamay natin, yung braso, iba na po yung sa puso. At salamat po siya pinagaling, nakakalakad na po, nakaganon niya po yung kamay niya. Pagpunta na rin po sa stroke, pero in Jesus' name talagang mabuti si Lord. Biniro ko pa nga po, kaya napakahalaga po ng salita na talagang kailangan positive tayo eh. Biniro ko pa po, sabi ko, ayaw mo ka ako magpa-check up, sige ako na lang pupunta sa JBL. Ngayon, sabi ko, ay naku, ayan ka ako. Naalala ko po, yun, ako po, okay na po siya napatotoo na ako na po siya, magaling na siya. Nung kaninang umaga po, nahilo po ako, umiikot po yung paningin ko. Alam niyo po, naalala ko po, pinaalala sa akin ni Lord, yung sinabi ko kasi negative, kung ayaw mo magpa-check up, sige, ako na mauna sa JBL, yung ganon. Sabi ko, ay naku, Lord, sorry po, Lord, ay sorry, sobrang sorry po, Lord. Alam niyo po, gising ko na kaninang umaga, umiikot po yung paningin ko. Meron po kasi akong vertigo dati. Pinagaling na ako ni Lord. Di po ba, vertigo, Sister Luz, umiikot po talaga, pagising ko na umaga, hanggang sa ngayon po, ay sa kanina, nawala na po. Sabi ko, in Jesus' name, Jesus. Alam niyo po yung parang kapag meron po tayo nararanasan sa sarili natin, nahihilo, iba na iba yung pakiramdam. Sabi ko, Lord, in Jesus' name, Lord, patawarin niyo po ako sa nagawa kong kasalanan. Talaga napaka-powerful talaga ng pagsasalita natin. Kaya dapat puro positive. Pinaisip sa akin ni Lord yun kasi sinabi ko, ako na lang pupunta sa JBL. Parang ganun, biniro ko lang yung kapatid ko. Pero hindi yun kasi hindi po ba na ang bibig natin parang, pag nagsasalita tayo, prayer na rin yun Kaya dapat, parang pag nagsasalita na tayo, para na rin tayo nagpe-pray kasi positive Pag nagpe-pray tayo, puro positive, niwawasak natin gawa ng kaaway. Yun nga, sabi ko, Lord, sorry po. Tapos nagre-recite na lang ako ng mga memory verse. Ayun po, sabi ko, kahit nga yung Genesis 1, ni-recite ko sabi nga po, your word is a light unto my feet and a light unto my path. Okay, in the beginning, God created the heaven and the earth, the heavens and the earth. Lahat na kino-quote ko, kapag po tayo mga problema, may sakit, i-quote lang po natin ng word of God, gagaling po tayo. Tapos sabi ko Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and the future. Mark 11:24, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it shall be yours. Ano pa ba? Puro lahat po kino-quote ko. Kaya si Ivan po yata nagmana sa akin sa memory verse mahilig. Kasi po sabi nga po, ito po ang ating ilaw sa ating mga paa. At ang ating light, a lamp unto my path. Kasi po sabi ko, lahat kinote ko. Tapos napaisip ko din po na kapag hindi po talaga ako uminom ng gamot. Lord, sabi ko, Lord, kayo lang po ang kagalingan ko. Meron lang po akong share sa inyo na herbal. Talaga pong yung malunggay po, dinikbi ko po yung malunggay. Siguro po, bumababa yung dugo ko. At yun po pakiramdam ko, nagbo-blow talaga ako. Maghapon po ako hindi nakakausap ni Mister. Nakahiga lang talaga ako. Mikot po yung paningin ko Pagka hihiga ako pag gumanon ako, ay ikot na Sister Luz, naranasan niyo po yan. Malunggay po, nagdiktik po ako ng malunggay, kinatas ko, ininom ko. Nawala na po, naka-attend ako ng midweek ngayon. Kaya sa Diyos po ang papuri. Thank you, Lord. God bless po. Tunay nga po na ay totoo po yung sinabi ni Ate Ruby na pag dumadating po tayo sa ating mga pagsubok, doon po natin mas nakikita yung kadakilaan ng Panginoon. At tunay po na ang Panginoon ang dakilang manggagamot. Ayan. At sino pa po yung gustong, ayun, si Kuya Mensor daw po. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Kuya Mensor. Ayan po, nakahiya mo sa Lord kung hindi mo ako mababalik ng masasalamat. Kasi po na-birthday po ako nung April 24 po. And wala pong handa, pero masaya pa rin po kasi hindi lang naman po handa nasusukat yung kasiyahan na mag-birthday tayo. Kaya napapasalamat po ako sa Lord dahil nanagdagan na naman po yung aking aon. Kung babalikan ko yung isang aon na yun, napakarami pong ginawa ang Panginoon sa buhay ko, yung mga blessing, yung mga opportunity na nabukas, yung opportunity na nabukas din sa pamilya ko na pinang-aloob ng Lord. Unay na napakalaki ng dapat kong ibalik na pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga blessing. Plus po, masaya po ako na kahit paano hindi man po ako nakapang-uro sa mga bata.
ng VBS. Nakatulong naman po ako sa ibang part ng gawain ng Panginoon dito sa VBS. Kaya maraming salamat sa Panginoon na una sa lahat na hindi nag-uulam po sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya minsan parang napapagod na ako sa ginagawa kasi paulit-ulit lang po sa negosyo. Araw-araw gigising ka na maaga, ihahanda mo yung sarili mo, manghapon mang-iinda, matutulog, gigising na naman, ihahanda yung sarili mo. Pero yung asiyahan po na binibigay ng Panginoon, pag nasa presensya, nasa templo ako niya na nandito ako, parang yung bigat, yung stress na uuha ko sa pang-iinda, napapalian ng kapayapaan, ng asiyahan. Kaya kung iilan mo, kung nahihirapan ako, nabibigatan ako, kung may marami ang problema, mas mainam na lumapit po tayo sa Panginoon. Kaya isarili natin yung problema natin. Kung i-open natin sa Panginoon niya, mas gagaan po yung ating pakiramdam. Kaya kami, O Lord, maraming salamat sa opportunity ng buhay na pinag-aloob mo sa amin. At hindi dapat namin sayangin yung bawat pagkakataon na yun. Kaya unay po na sa Panginoon po yung pinakamataas na kapurihan at pasasalamat. Amen, hallelujah. Sige nga po, bigyan nga po natin muli ng pinakamalakas na palakpak ang ating Panginoon sa buhay po ng ating mga kapatid. At ngayon naman po, tinatawagan na po ang magpapaliwanag ng salita ng ating Panginoon. Purihin ng Panginoon. Sige nga po, yung malakas nga pong palakpak para po sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Sige po, sumandali po tayong manalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may gawa ng langit at lupa. Nasa oras po na ito, Ama, patuloy o Diyos na sumasamo po kami, nasamahan po kami ng iyong banal na Espiritu na siyang magiging gabay po namin sa aming pag-aaral. Kayo po ang aming pinakaguro sa oras na ito at ang kapahayagan po na yung mga salita ay patuloy na magbibigay lalim sa amin upang kami maging matatag, maging matibay at makita po namin ang kahalagahan ng pundasyon ng aming pananampalataya na ikaw lamang aming Panginoong Jesus. Salamat po o Diyos sa wisdom na ipagkakalab mo po sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Nung nakaraan pong midweek ay si Sister Karen po yung nagsalita at ang kanya pong tinalakay ay sino ako sa palagay ninyo. Iyon po yung unang-una po na pinag-aralan natin ngayon. At yung pangalawa po na ating tatalakayin po ngayon ay ito po yung mga katibayan ng muling pagkabuhay. Purihin po ang ating Panginoon. Praise God. Upang magkaroon po tayo ng matibay na pundasyon ng ating pananampalataya, unawain po natin ang mensaheng ito sapagkat ito'y napakahalaga ng katibayan ng pundasyon at saligan ng ating pananampalataya kay Kristo. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Sa maikling kwentong ito, may 4 na karakter na gumaganap. Nagkakaroon ng conversation. Una po ay si Alfred, si Jerry, at si Benny, at saka si Carr. Hallelujah. Punta na po tayo dun kay Alfred. Siya po yung unang nakikipag-conversation kay Jerry. Hallelujah. Una po ay si Alfred. Si Alfred po, mula nung kanyang pagkabata ay hindi naging matatag ang pundasyon ng kanyang pananampalataya. Kung minsan ay nagkakaroon siya ng pag-aalinlangan. Kung ang Kristyanismo ba ay talagang totoo o isang sistema na binubuo ng mga paniniwala at mga tradisyon na balang araw ay mawawala din. Iyon yung kaisipan at na pumapasok sa kaisipan ni Alfred. Nasabi niya na mawawala din ito at mamawala din daw ito. So, yun ang kanyang gumugulo sa kanyang kaisipan kay Alfred. Ngayon, nang dumating si Jerry, nagtanong si Alfred,
Paano ba nating matitiyak na Diyos nga si Jesus? O sige, sagot ni Jerry kay Alfred. Umpisahan natin sa umpisa. At iyon na nga. Si Jesus ba ay isang alamat o kathang isip lamang tulad ni malakas at ni maganda? Tanong ni Alfred. Hindi, sagot to ni Jerry. Si Jesucristo ay bahagi ng kasaysayan tulad ni Napoleon na isang general ng Pransya at si Bonaparte na isang hari ng Pransya at si Confucius na isang manghula sa China. Pinatunayan na ito na mga aklat na mga kasaysayan at maging ang ating kalendaryo na ibig sabihin ng Disyembre 31, 1996 AD ay ang 1996 na taon na nakalipas mula nang isinilang si Jesus. Kung si Kristo ay kathang isip lamang, walang kahulugan kung sasabihin natin ang taong ito ay 1996. Praise God. Okay, sagot ni Jess. Okay. Si Kristo ay bahagi ng ating kasaysayan. Ito ang sinabi ni Jerry. Sabi ni Alfred, ngunit maaari ring siya isang dakilang tao na nagtatatag lamang ng isang relihiyon. Sabi ni Jerry kay Alfred. Si Kristo ay katangi-tangi. Ito ang sinabi ni Jerry. Ang lahat ng nagtatag ng iba't ibang relihiyon dito sa daigdig ay mga namatay. At si Kristo lamang ang nabuhay na muli. Na nagpapatunay na ito siya lamang ang maaaring magtagumpay at magbigay sa atin ng buhay. Ito ang sinabi ni Jerry. Ikalawa, bago pa namatay si Kristo sa krus, sinabi niyang muling mabubuhay siya sa ikatlong araw. Sa Juan 2:19-22, sinasabi ng ating Panginoong Yesus sa verse 19, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo. Sa verse 20, sinabi ng mga punong Hudyo, ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Sa verse 22, kaya't nang siya ay muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niya ito at lalo pa silang naniwala sa tinuturo ni Jesus. Nagpapatunay lamang po na kontrolado niya ang takbo ng kasaysayan sa mundo. Sa number 3, pansinin po natin kung paano nagturo si Jesus at kung paano siyang namumuhay. Kung isusulat po natin, kung isusulat po ang lahat ng ginawa at mga himala na ginawa po ng ating Panginoon ay hindi po magkakasya sa buong daigdig. At hindi po natin kayang bilangin sa ating mga kamay ang lahat ng mga himalang ginagawa niya sa ating mga buhay. Purihin po, palakpakan nga po natin ang Panginoon sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kadakilan, sa kanyang mga himala. Purihin po ang Panginoon. Sabi rito, hindi magkakasya sa buong daigdig at di natin mabibilang sa ating mga kamay ang lahat ng mga ginawa niya. Ang mga patay ay nabubuhay, ang mga lumpo ay nakakalakad. Nagpakain pa siya ng 5,000. Purihin na. Hindi lamang po yun, siya po ay nabuhay pa. Purihin po ang Panginoon. Ano pang ating kailangan upang maniwala tayo na si Jesus ay tunay na Diyos? Okay. Ang patotoo ng mga nakakita. Ano ang ginawa ng mga pinuno ng Hudyo at ni Pilato upang matiyak na hindi mananakaw ang katawan sa libingan? Sabi po sa Mateo 27:66, kaya't pumaroon nga sila at nilagyan ng tatak ng batong panakip sa libingan at pinabantayan ito sa mga kawal. Number 2, sino-sino ang nakakita sa libingan ni Jesus na walang laman? Pinatunayan po ito doon sa 28:16. Basahin na lamang po natin sa bahay. Si Maria Magdalena po at sa papong Maria ang nakakita na wala na po si Jesus sa libingan. Ano ang ginawa ng mga pinuno ng Hudyo upang mapagtakpan ang katotohanan na ang libingan ay walang laman? Sa Mateo 28:11-15, dito na po gumawa
ng mga pamamaraan ang punong pari at sinuhulan na po ang mga kawal. Tinanggap nila ang suhol na sabihing natutulog kami kagabi at ninakaw ang kanyang bangkay. Iyon po yung mga pagsisinungaling. Sa verse 15, sa verse 15, at ganun nga ang kanilang ginawa. Kaya't hanggang ngayon, ito pa rin ang balitang pinagsasasabi sa mga Hudyo. D. Pagkumbinsi sa taong ayaw maniwala. Ipinakilala ni Alfred si Jerry kina Benny at Carl. Ayaw maniwala ni Benny sa muling pagkabuhay ni Jesus. Tama, sinasabi sa Biblia na nabuhay si Jesus sa mga patay. Ngunit hindi ko panghahawakan ang sinasabi ng Biblia. Ang ibig kong sabihin, paano nating malalaman na talagang nangyari ito? Sinabi ni Jerry na may 3 katibayan. Una, ang libingan ay walang laman. Ikalawa, maraming beses na nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Pangatlo, buhay si Jesus ngayon at nakikipag-ugnayan sa mga tunay na sumasampalataya. Ang libingan ay walang laman. Maraming aklat ng kasaysayan ang nagsasabi na may ipinako sa krus. Mga pinuno mismo ang nagsabing may Jesus. Praise God. Pagkatapos ito, ikinalat ng mga alagad ni Jesus na ang balitang siya'y nabuhay na muli. Sinasabi din ng mga aklat ng mga kasaysayan na mga tagasunod ni Jesucristo na tinatawag na mga Kristiyano ay pinahihirapan, pinapatay ng mga punong Romano dahil sa kanilang paniniwala. Kasi pinaninindigan talagang buhay ang Panginoon. Kaya ang mga Kristiyano talaga nagpapatuloy na ipinatotoo na buhay ang Panginoon. Maraming mga tourist ngayon ang bumibisita sa mga labi ng Colosseum sa Roma kung saan itinatapon ng mga unang Kristiyano upang ipakain sa leon dahil sa ipinapahayag talaga na ang Kristiyano na buhay si Jesus. At hanggang sa ngayon, pinapahayag pa rin natin, di ba, na buhay ang ating Panginoon. Papaano nating malalaman na walang laman ang libingan? Kung ang libingan nga ay may laman, ilalabas lamang ng mga punong Hudyo at ang mga pinunong Romano ang bangkay ni Jesus upang pabulaanan ng balitang muling nabuhay si Jesus. Ganun po ang mga kasinungalingan. Mapagtakpan lamang ang mga ginawa nilang pagpatay sa ating Panginoong Jesus. Ito na ang kikitil sa Kristyanismo, ngunit sa halip inusig nila ang mga naunang Kristiyano. Ngayon, kahit hindi na natin gamitin ang Biblia, kundi simpleng pangangatwiran lamang, masasabi natin talagang walang laman ang libingan. Purihin po ang Panginoon. Marami po mga teorya kung bakit walang laman ang libingan. Sabi dito, number 1, ninakaw marahil ang mga, ninakaw marahil na mga alagad ang bangkay, sabi ni Benny. Hindi, maaring sagot. Sagot ni Jerry, sapagkat lahat ng mga alagad malibang kay Juan ay nangatakot at nag-alisan ng ipako sa krus si Jesus. At kahit na sila ay nagkaroon din ng lakas ng loob pagkatapos upang nakawin ang bangkay, pero binabantayan naman ng mga sundalong Romano ang libingan. Kung halimbawa ngang nabayaran ng mga alagad ang mga sundalo upang makuha nila ang bangkay, bakit di sila umamin nang ipinapatay ng mga sundalong Romano ang mga Kristiyano? Walang taong matino ang mag-iisip na magpakamatay dahil lamang sa kanyang kasinungalingan. Number 2, marahil ay nawalan lang ng malay, teorya pa rin yun. Marahil ay nawala lang ng malay si Jesus sa krus at habang siya ay nasa loob ng libingan, nagkamalay siya at lumabas. Yun ang mga kwentuhan nila. Marahil kinuha ng mga pinunong Hudyo o ng mga pinunong Romano ang bangkay. Bakit imposible ang mga iyon? Kasi gumagawa sila ng kwentong walang katuturan.
Maraming iba pang mga teorya ang tao sa muling pagkabuhay ni Jesus. Sa makatwira ng conclusion dahil lahat ng mga paniniwalang ito ay imposible. Anong pangangatwira ng ang conclusion ng natitira? Number 2, mga pagpapakita ni Jesus, hindi lamang walang laman ang libingan. Sinasabi ng mga unang Kristiyano na nagpakita si Jesus, sabi naman ni Benny, marahil ay guni-guni lang yun. Yun ang sabi ni Benny. Dahil nga siyempre, di nga siya talaga naniniwala. At ito po ang masasabi lang natin doon sa sinasabing guni-guni. Hindi po guni-guni yun, mga kapatid, dahil kahit si Tomas na alagad ng Panginoon na dating nag-aalinlangan, sa John 20:24-27 ay napatunayan niya na buhay ang Panginoon. Sabi niya, hindi siya maniniwala hanggat hindi nakikita ng mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At hanggang hindi na ilalagay ang kanyang mga daliri sa mga iyon. Sa verse 27, pinatutunayan po ng Panginoong Jesus na siya ay totoo, buhay. Sinabi niya kay Tomas, ilagay mo na ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo na ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka na mag-alinlangan. Mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Napatunayan niya na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Mga kapatid, ang Diyos po ay na ating pinaglilingkod na ay buhay, matatag na pundasyon po ng ating pananampalataya. Ang mga alagad ni Jesus ay nakasaksi sa lahat ng paghihirap, pagtitiis, pagod na naranasang tinamo ng Panginoong Jesus sa kanyang katawan. Hanggang siya'y dakpin, pahirapan, latiguhin, pasanin ang krus, koronahan ng tinik, sinibat sa tagliran hanggang sa mamatay. At pagkatapos ay inilibing. At sa ikatlong araw ay nabuhay na muli at nagpakita pa sa mga alagad. Alam niyo po, ang mga alagad po, kaya po sila passionate. Masigasig po sila sa kanilang paglilingkod kasi nasaksihan po nila. Nasaksihan po nila yung nangyari sa ating Panginoon. Masigasig, nag-aapoy ang kanilang damdamin sa paglilingkod dahil wala pong laman ng libingan. Purihin po ang Panginoon. Ang Panginoong Jesus, sila po ang nakasaksi sa Panginoong Jesus. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. Kung passionate po yung mga alagad, tayo po gaan tayong kaalab maglingkod sa Panginoon, sa panawagan ng Panginoon, sa kanyang misyon na dapat na tinapos na ng Panginoon at yung halimbawang iyon na tayo naman po yung gagawa. Ikatlo po, ang pakikipag-ugnayan ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, hindi lamang nabuhay na muli si Jesus, si Jesu Kristo. 2,000 taon na po ang nakalipas, buhay siya ngayon at nakikipag-unayan pa sa mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. Purihin ang Panginoon, napindot ko. Praise God, hallelujah. Praise God na wala, hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon, hallelujah. Praise God. 2,000 taon na po ang nakalipas. Buhay siya ngayon at nakikipag-unayan po sa mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. Ang mga taong tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sinasagot niya ang kanilang mga panalangin. Binibigyan tayo ng di malirip na kapayapaan. Sabi po sa Pilipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Praise God. Ang kapangyarihan ng Diyos, ng Panginoong Jesus, ang mga may sakit gumagaling, lumalaya sa mga demonyo sa pamamagitan ng mga kapangyarihan niyang pangalan. Conclusion na po tayo.
Ang muli pong pagkabuhay po ni Jesucristo ang nagbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Dati ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Ngunit namatay si Jesus sa krus at binayaran ang parusa sa ating mga kasalanan. Pinalaya niya tayo mula sa kay Satanas. Maaaring tayo magkaroon ng bagong buhay kay Kristo ngayon. Mga kapatid, ang libingan walang laman. Nagpapatunay sa pagkabuhay ni Jesus na siyang naging matibay na pundasyon ng ating saligan ng ating pananampalataya. Panghuli po, napakaiksi lang po pala nito. Ang panghuli po na paalala po sa atin mga kapatid, na magpatuloy lang po tayo sa misyon na pinasimulan po sa atin ng Panginoon. Hindi po tayo sumusuntok sa hangin na wala pong tinatamaan, counted po sa harapan ng Diyos. Ang lahat ng ating ginagawa na pagpapagal ay hindi po masasayang dahil wala pong laman ng libingan ni Jesus. Siya na po ngayon na nakaupo sa kanan ng Diyos. Siya po ay nabuhay na muli at manatiling buhay magpakailanman sa ating mga buhay. At naalala ko po lagi yung sinasabi ni Pastor Rapi. Kung hindi raw totoong nabuhay ang Panginoon, tayo mag-inuman na lamang. Sabi, magkasi yan. Kasi sayang yung ginagawa nating mga umaaten tayo nito. Nagbabahagi tayo ng salita sa init, nagaganap tayo ng kalwang. Ngunit wala naman pala tayong ipinaglalaban na Kristong buhay. Di ba? Para lang tayo sumisipa sa tulos. Nasasaktan lang tayo, nahihirapan lang tayo. Pero dahil alam natin na si Jesus ay buhay at walang laman ng libingan, ang ating pundasyon ng ating pananampalataya ay tunay. Kaya ang paalala lang po para sa lahat, yung panawagan ng ating Panginoon. Magdala po tayo ng kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Yung misyon na pinasimula ng ating Panginoon, tapusin po natin yon. Magtanim po tayo na magtanim at tayo po iaani ng pangwalang hanggan. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa mga salita mo na napag-aralan po namin. Salamat po na nagbigay tatag at tibay po sa aming pananampalataya na salamat dahil Ama, mayroon kang anak na si Jesucristo na namatay sa krus, Panginoon, at nabuhay, nagkaroon ng kahulugan ng aming buhay. Dahil sa iyong anak na si Jesucristo. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa lahat ng iyong ginawa. At patuloy, O Diyos, nagpapasalamat po na pagtibayin mo sa aming puso ang kalahagahan ng kamatayan ng iyong anak si Jesucristo at muling nabuhay. At mananatili kaming buhay, Panginoon, sa pag-ibig mo, sa pagmamahal mo, sa pag-ibig mo na walang kondisyon, Panginoon, ang patuloy lamang na sumunod sa banal mong kalooban, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon. Salamat po talaga. Papurit pa sa salamat. Dapat po namin ibalik sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Amen. Praise God. So maaaring review lang po sa atin, no? Pero maganda rin na balikan pa rin natin kasi may mga time na may ma-encounter tayo pag nag-share tayo ng ng mahayo tayo. May mga question na maaari natin ma-encounter, mga kapatid. So, bali yung katunayan ng muling pagkabuhay, alam natin, no, sa ating sarili, tiyak tayo, sigurado tayo. Pero merong iba na hindi po sila naniniwala, mga kapatid. Katunayan nga yung tinuro nga sa atin ngayon na sa Israel, no, ay hanggang ngayon ay yun ang kumakalat na balita na ninakaw yung bangkay, yun po. At habang natutulog yung mga bantay ay ninakaw daw yung bangkay ni Jesus ng mga alagad. Hanggang ngayon yung pa rin ang yung pa rin ang pinaniniwalaan nila sangayon do sa ating book na pinag-aaralan. Pero alam natin na hindi yun totoo, no? Kasi kahit na sa ating buhay,
ay alam natin, sigurado tayo na si Jesus ay nabuhay ng muli. Sabi nga po rito sa, dagdag ko lang po sa 1 Corinthians chapter 15, verses 3 to 9, no? Ilang verse, sabi po rito ay, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. At siya ay nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Sa kahuli-huli ay nagpakita rin siya sa akin. Si Paul po ito, nagsasalita. Kahit na ako'y tulad na isang batang ipinanganak ng wala sa panahon. Sapagat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagat inusig ko ang iglesia ng Diyos. No? So ito po ay si pinatutuhanan ni Apostol Pablo na nabuhay si Jesus. No? Ang dami niyang pinagpakitaan. Nagpakita ang Panginoon unang-una kay Maria Magdalena at saka isa pang Maria, no, nung doon sa libingan pa lang, doon sa pinaglibingan sa kanya. Pagkatapos ay nagpakita rin siya, no. Sinabi dito ay nagpakita sa kay Pedro sa 12, nagpakita siya. Nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Yung ibig sabihin 500 na mga Kristiyano nagkakatipon. Nagpakita siya roon. Sinabi ni Paul, nung panahon niya, may mga namatay na. At may mga buhay pa, sabing gano'n. Nung panahon niya yon. Pero alam natin, patay na sila lahat. No? Mahigit 2,000 taon na nakakaraan, mga kapatid. Sa verse 7 ay sinasabing gano'n, at nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Sa verse 8 ay sinabi niya rito, sa kahuli-huli ay nagpakita siya sa akin. So nakita din ni Paul, no? Kaya lang nung pagkakita ni Paul sa kanya, iba na glorified body na si Christ. Kasi nasa heaven na siya noon nung nagpakita si Christ. Tanda natin nung nandoon siya sa daang Damasco, nung nakasakay sa kabayo, meron siyang mga kasamahan din. Meron siyang daladalang sulat para hulihin yung mga Kristiyano, no, na kanyang makikita. Biglang nagliwanag. Kasi nagpakita si Christ. No? Sa Revelation ay pinapakita roon si Christ daw yung kaningningan ni Christ ay katulad ng kaningningan ng sinaglang araw sa katanghalian. So yun yung nakita ni Paul, no, yung kaningningan na yun. Kaya napakaliwanag, kaya yung nabulag siya Alam naman natin nabulag si Paul, no. At nung nadapa, bumagsak siyang ganon. Nung binabangon na siya, wala na siyang paningin, bulag na siya. Kaya inaakay na lang siya nagpunta siya sa isang bahay, pero may inutusan ng Panginoon. Tingnan niyo po, nangusap ang Panginoon na naman. Nangusap sa isang Kristiyano na nagngangalang Ananias yata yun, ano? Pinapuntahan si Paul. Puntahan mo ayun at panalangin mo. So pinanalangin. At noon din ay nakakita rin na nagbalik yung paningin ni Paul. So ibig sabihin po mga kapatid, ang Panginoon ay kumbaga maraming taon na ang nakalipas. Inuusig ni Paul yung iglesia ng mga Kristiyano, no, nagpakita. Kaya naging kung makikita po ninyo, si Paul, kasi nakita din niya ang Panginoon. Kaya po, kahit anong dinanas niya, hindi siya mapapaatras. Nakita natin na inusig siya, hindi po binato siya. Iniwanan lang siya, kala ng mga tao patay na siya, pero nabuhay pa.
So, nabuhay si Paul. Binilanggo, ano po, ah, hindi siya umatras mga kapatid kasi nakita niya buhay ang Panginoon. Totoo yung pinapangaral niya. Maraming pinapasinungalingan, pero siya kasi, isa siya sa mga saksi mga kapatid. Nakita niya talaga si Christ. Nakita niya mga kapatid. Kaya po, ganoon na lang kasi ikinulong siya, di po ba? Nilati ko. Pero hindi siya namatras, hindi siya nanghina yung loob niya, mga kapatid, kasi buhay ang Panginoon. Totoo po talaga ng buhay. At kahit tayo nararanasan natin, buhay ang Panginoon. Amen. Buhay ang Panginoon. Kaya po matibay din tayo. Hindi rin tayo aatras katulad ni Paul. Kasi naranasan din natin ang Panginoon. Amen. Na siya ay buhay. At hanggang ngayon po ay nangungusap siya sa lahat ng mga nakaka-encounter sa kanya. No. Ganun po. Kaya merong mga nagpapasinungalingan na pinapasinungalingan na si Christ daw ay hindi muling nabuhay, ay hindi po, wala pong katotohanan. Kasi ito, maliwanag sinasabi. Ang daming pinagpakitaan. Hindi pwedeng pasinungalingan po yon. No, kung isa lang siguro, dalawan, pwede pang pasinungalingan yun eh. Pero ang dami, kay Pedro, mga apostol, yung mga babae, nakita din, yung 2 Maria, nagpakita rin si Christ, no? Yung 500, paano pa pasinungalingan yun? Sa korte po, hindi kayang pasinungalingan yung ganyan. Yung napakadaming witness na hindi po pwedeng pasinungalingan. Kaya ganun ginawa ng Panginoon, nagpakita sa maraming tao kasi alam niya na maraming sasalungat, maraming magpapakalat ng kasinungalingan. Pero hindi po nila kayang bakliin yung katotohanan na ng Panginoon ay tunay na nabuhay. Amen. Hallelujah. Praise God. So napakabuti po ng Panginoon. Amen. Praise God. Praise God. Ngayon po ay since na last Wednesday of the month ay meron tayong prayer, no po. Kaya siguro ay mag-prayer tayo, no. 2 grupo uli. Grupo ng mga lalaki at grupo ng mga babae. Sige po, tayo po sa ating mga prayer. Amen. Praise God.